Ang ating pong mensahe po ngayon ay kasama po sa pangalawa sa pangatlong bahagi. So, ibig sabihin ay ako po ang magko-conclude sa unang sanglinggo ng buwan ng Mayo. Ano ang ginawa ng Diyos sa ating ikaliligtas? What God has done in order to redeem us. Matatagpuan po natin sa Efeso, Kabanatang 2, mga talatang 4 hanggang 7. Habang pong ipinapangaral ang salita ng Diyos sa mga oras pong ito, ay namnamin po natin ang salita ng Diyos na tila baga pinaka-paborito niyong pagkain upang makapag-focus po tayo at makita po natin yung pong lalim at lawak ng sukdulang biyaya o grace ng ating Panginoon. Mga kapatid, merong isang hari na naghahanap ng isang tagapagmana sapagkat malapit na ang kanyang kamatayan. Sinabihan na siya ng kanyang grupo, ng kanyang mga doktor, na wala ng lunas ang kanyang karamdaman. Sa kanyang labing limang araw sa kanyang pamumuno, sa kanyang nasasakupan, ay palihim siyang nagpahanap ng tagapagmana ng kanyang trono o ng kanyang luklukan. Ang inaakala po ng kanyang mga anak na panganay sa kanilang tradisyon ay sila ang magmamana. Nag-uusap-usap na ang mga magkakapatid kung sino ang kukuha sa ganitong posisyon o sa ganito pong kapamahalahanan. Bago po mamatay at sumapit ang 15 na araw, sa araw ng kamatayan ng hari, ay nagpatawag siya sa lahat ng kanyang nasasakupan at sa kanilang balkonahe, sa pagtugtog ng mga trompeta, ay pagpapakita na merong mahalagang anunsyo ang hari. Sasabihin na ng hari ang kanyang tagapagmana. Inaakala ng buong kaharian na ang panganay niyang anak ang papalit sa kanya bilang pagsunod sa matagal na at ilang siglo na tradisyon. Natural sa mga anak na magkaroon ng tinatawag na tamang hinala o expectations na sila ang susunod sa trono. Subalit nagulat ang mga kanyang nasasakupan sapagkat hindi po ang pangalan ng kanyang panganay na anak ang kanyang pinili, kundi isang pulubi. Isang pulubi, ang pinakapulubi sa kanyang kaharian, ang tagapagmana ng trono. Marami ang nagalit, marami ang nagtaka, marami ang nagtaas ng noo. Bakit ang isang pulubi na walang kaalam-alam sa kaharian at pagpapatakbo ng kaharian? Bakit ang isang pulubi na wala mang dugong bughaw o royal blood ang pumalit sa isang hari? Kagaya ng isang pulubi na hindi karapat-dapat, kagaya ng isang pulubi na walang kontribusyon sa kaharian at trono, kagaya ng isang pulubi na nagkibit balikat, nagtaas ng noo, ay tayo po'y mga pulubi na benepisyaryo lamang ng kagustuhan ng hari. Mga pulubi na walang pag-asa, mga pulubi na walang inaasahan, kundi ang kagustuhan at kapangyarihan lamang ng hari. Kagaya ng binasa ng ating kapatid sa Efeso, Kabanatang 2, 4 hanggang 7, mga kapatid, matapos pong sabihin ni Apostoles Pablo sa mga tiga-Efeso na tayo ay karapat-dapat sa puot ng Diyos, karapat-dapat sa kaparusahan ng Diyos, may pananagutan tayo sa Diyos
sapagkat namuhay tayo ng alipin sa pagkakasala. Nabuhay sa saliw at sa musika ng sanlibutan ito. Nabuhay sa lahat ng uri ng kalayawan at kalaswaan, maging sa isip, sa salita at sa gawa, at napailalim sa kapangyarihan at impluensya ng Diyos ng kaharian ng kadiliman na si Satanas, maliit na letrang D, the God of this world. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, tayo ay karapat-dapat parusahan ng Diyos. No one deserve God's salvation. Sa anumang ating kalalagayan, kagaya ng pulubi na pinili ng hari, ang naglukluk lang sa pulubi sa trono ng Diyos ay ang kagustuhan ng hari. Hindi iba sa atin. Tama ang sinasabi ng mga miyembro ng kaharian, ikaw at ako, dahil sa ating pagkakasala sa Diyos, ni hindi man o walang katiting sa atin na pwede nating sabihin na Panginoon, karapat dapat ako na mapabilang sa iyong kaharian. Lord, I deserve to enter heaven. Wala po. Sabi nga po, kaya sa ating sariling lakas at kakayanan, mga tiga-FCC Manila, mga kapwa ko, ebanghelikong mananampalataya, evangelical Christian, sa ating sariling lakas, sa ating sariling kakayanan, wala tayong magagawa upang sa ating sarili bayaran yung pagiging karapat-dapat natin sa kaparusahan ng ating kasalanan doon sa ngit-ngit at puot at sakdulang galit ng Diyos sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. We don't deserve heaven. Sabi ko nga, ang langit ay punong-puno ng mga taong hindi karapat-dapat. Subalit, ang dagat-dagatang apoy ng impyerno ay punong-puno ng mga taong karapat-dapat. Kaya, kung paiiralin ng Diyos ang pagiging patas, we live in a world equality, fairness, patas, pantay-pantay. Kung paiiralin ng Diyos ang pagkapantay-pantay, kung paiiralin ng Diyos ang equality, kung paiiralin ng Diyos ang pagiging patas, lahat tayo ay karapat-dapat. Kaya kung ang Diyos ay magiging patas dahil siya ay Diyos ng kabanalan at katarungan, walang pag-aatubili. Tayong lahat ay karapat-dapat na managot at parusahan ng Diyos dahil sa ating sukdulang pagkakasala. Amen? Ano ang ating pag-asa sa ating sariling lakas? Relihiyon? Hindi. Mabuting gawa, bagamat mabuti, subalit yun ba ay kaya tayong iligtas? Hindi rin. Mga kapatid, ano ang ating pag-asa? Ano ang ating aasahan? Ang isang makasalanan na nagkasala at nasa ilalim ng ngit-ngit, puot at sukdulang galit ng Diyos, wala siyang dapat asahan, kundi naghihintay na lang siya ng pisikal na kamatayan at sukdulang kaparusahan doon sa dagatang apoy ng impyerno. Nagkamali ang ilan na akala nila sa kanilang kamatayan ay kayang lunasan ng hanggang 10 o 9 na tuloy-tuloy na pananalangin. Hindi po kayang solusyonan yan. Ang iba, kung hindi kayang daanin sa 9 na araw, 9 sa Kapampangan, 9 days sa Tagalog, ay sa English, 9 na araw sa Pilipino, nagkamali. Hindi nila alam na pinagkakitaan lang yan noon. Mga kapatid, ano ang ating pag-asa? Ano yung ating pwedeng panghawakan sa kabanalan ng isang banal na Diyos? Meron.
dagatang apoy ng impyerno. Kung baga sa hukuman o sa korte, guilty as charged. Guilty beyond reasonable doubt. Ano ang may pagmamalaki natin sa Diyos? Wala. Ano ang pwede nating isukli o gawin para makatakas tayo sa ating kalunos-lunos na kalalagayan na karapat-dapat tayong parusahan? Wala. Kaya naman, ano ang tugon ng Diyos sa kabila ng katotohanan tayo'y karapat-dapat na kanyang parusahan? Anong tugon niya? Dalawa ang kanyang naging tugon. Una, hayaan ang mga nagkasala sapagkat sila'y nagkasala. Yung mga kamag-anakan, kapatid, kapamilya natin na nasa impyerno ngayon, they deserve to go there because of God's justice. Kailan pa po ba natin kayang questionin ang katarungan o ang kataas-taasang hukuman ng Diyos? Makalipas na sabihin ni Apostol Pablo, tayo'y nagkasala sa Diyos. At pangalawang tugon ng Diyos sa mga pinili. Take note. Ipapaliwanag at marapat nating intindihin ang ganda ng ikalawang kabanata dahil sa salitang pinili. Yung pulubi ay pinili ng hari. Ang pinagkaiba lang natin sa kanila ay kinahabagan lang tayo ng Diyos. Pinili ng Diyos na tayo ay kahabagan. Kaya sabi sa verse 4, ngunit ang Diyos. Take note yung salitang ngunit. Merong transition. Matapos sabihin ni Pablo na karapat dapat tayong parusahan sa dagatang apoy ng impyerno. Matapos sabihin ni Apostol Pablo na wala tayong magagawa sa ating kalunos-lunos na kalalagayan dahil sa ating kasalanan sa isip, salita at sa gawa, na buhay sa takbo ng sanlibutan ito, nasa ilalim ng kapangyarihan ng kadiliman. Pero ito yung mabuting balita, verse 4, ngunit ang Diyos, but God. Hindi tinuldukan ng Diyos, but God. Ngunit sa mga taong pinili ng Diyos, ngunit ang Diyos na mayaman sa awa, naka-highlight yung awa, mayaman sa awa, dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, sa kabila ng katotohanan tayo ay karapat-dapat na parusahan ng Diyos because we deserve God's punishment. We deserve hell. Karapat-dapat tayong parusahan doon sa dagatang apoy ng impyerno na ang apoy at asupre at mga uod na kakain sa atin walang pahinga, forever, wala ng second chance. At doon talaga natin mararanasan yung ngit-ngit at puot ng Diyos. Wala ng second chance. Pero anong pinagkaiba ng mga taong pinili? Mga taong before the foundation of the world, na bago pa man likayin ng mundong ito, the Father, the Son, and the Holy Spirit, sa lahat ng ito, kung ito man yung bilog, lahat ng ito karapat-dapat parusahan. Lahat tayo ay karapat-dapat mapunta sa dagatang impyerno. Ngunit dahil ang Diyos ay hindi lang Diyos ng katarungan, kundi siya rin ay Diyos ng kahabagan. Sa lahat ng karapat-dapat, pumili lang siya ng iilan. Yun ang lengguwahe ni Apostol Pablo sa 3 bersikulo sa kabanatang 1. Ang tugon ng Diyos sa ating pagkakasala, habag. Sabihin mo sa katabi mo, habag. Awa. Sa wikang Ingles, mercy.
God's mercy. Ang unang tanong ko nung namatay ang tatay ko, Lord, siya ba ay nasa piling mo? One of my anxious thoughts, if my father is in heaven, sapagkat ang pinag-uusapan natin dito, eternity. Walang hanggan. Meron po bang tuldok ang walang hanggan? Wala. Ang tugon ng Diyos sa ating mga karapat-dapat parusahan, sa ating mga karapat-dapat managot sa hustisya at hukuman ng Diyos, ang naging tugon niya sa mga taong kanyang pinili. Mga taong pinili kahit yung wag nating sabihin na, ay pinili ako ng Diyos dahil karapat-dapat ako. Pinili ako ng Diyos bago pa man likhain ng sanlibutan dahil merong sa akin na siguro nakita ang Diyos, sumilip siguro siya sa hinaharap, baka may no. Kahit tayong mga pinili tayo dahil wala ding meron sa atin na maganda. All of us are guilty. Lahat tayo ay hindi karapat-dapat. Kaya pumili ang Diyos sa mga hindi karapat-dapat. At ang naging tugon niya ay ang kanyang mayamang awa. Ito yung uri ng awa na ginamit ni Apostol Pablo. Isang uri ng awa na kung saan nakita niya yung mga makasalanang kanyang pinili na hindi karapat-dapat. Sila ay magdurusa sa kalamidad ng kasalanan. Sila ay karapat-dapat parusahan. Sila ay walang may pagmamayabang. Sila ay walang kakayanang iligtas ang kanilang sarili sa ngit-ngit at puot ng Diyos sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Hopeless, helpless. Anong ginawa ng Diyos? Habag, awa, ni wala tayong kayang ialay o gawin upang pantayin man lang o lunasan. Ni hindi natin kayang suhulan ng Diyos kung ang mga ilang mga tagapagtanggol ay kayang suhulan, ni hindi natin kayang suhulan ng pananalapi o bayaran ang Diyos. Walang milyones, walang bilyones ang kayang magpawi, magtanggal o magbura ng ngit-ngit at puot ng Diyos sa ating pagkakasala. Amen, mga taga-FCC Manila. At dahil sa habag ng Diyos, tayo ang karapat-dapat parusahan, tayo ang dapat managot. At nung ginamit ni Apostol Pablo yung salitang awa at habag na kanyang naging tugon sa ating pagiging karapat-dapat, kakaiba yung habag ng Diyos. Kakaiba yung awa ng Diyos, mga taga-FCC Manila. Tayo na nga yung nagkasala, tayo yung karapat-dapat parusahan, tayo yung lumayo sa Diyos, tayo yung tumalikod sa Diyos, tayo yung dapat magbayad, ngunit dahil karapat-dapat ka sa kaparusahan, ang pinagkaiba mo lang ay pinili ka, hindi dahil karapat-dapat ka, pinili ka dahil ginusto yun ng Diyos. Kung sino ang hindi nagkasala, kung sino ang hindi lumayo, kung sino ang hindi tumalikod sa atin, siya na bugtong na anak ng Diyos, ang nagdusa upang bayaran yung dapat bayaran pagdusahan natin. Amen? Noong ang Diyos ay pinili niya na mahabag, hindi lang siya parang sinabi niya na, o sige, naaawa ako sa iyo. Kawawa ka naman, papunta ka ng impyerno. Sige. Kailangan ko lang maramdaman na naawa ako sa iyo. No. Mercy ay kanyang isinagawa. Ang mercy, pagdating sa Diyos, ay hindi lang noun, kundi isang pandiwa, isang action verb. Pinadala niya ang kanyang anak. Baligtad. Tayo ang benepisyaryo ng kanyang habag.
tayo ang dapat parusahan. Tayo ang dapat managot at karapat dapat tayong managot. Subalit, iba ang nanagot, iba ang nagdusa. Pinagdusahan niya yung tindi, ngit-ngit at galit ng Diyos. Even yung pelikula ni Mel Gibson ay hindi 100% accurate na nakuha na walang kagandahan sa kanya, Isaiah 53. Ni hindi mo siya makakilala, pinahiya siya, minaltrato siya, hindi siya pinagkalooban ng hustisya, sapagkat yun ay pagpapakita kung gaano katindi ang ngit-ngit, galit at puot ng Diyos laban sa lahat ng uri ng kasalanan. Sa Kanya ipinataw. What Christ had experienced at the cross ay glimpse lamang, patikim pa lamang ng ngit-ngit at galit at puot ng Diyos sa kasalanan. Pagpapakita na seryoso ang Diyos sa Kanyang katarungan, mga kapatid. Pagpapakita na seryoso ang Diyos. Yun ang ebidensya ng habag at awa ng Diyos. Kung sino yung hindi nagkasala, siya ang nagdusa para ikaw ay maligtas. Amen? Kung sino ang Diyos na nahabag at naawa sa ating mga pagkakasala laban sa Kanya, ay siya pa ang nagdusa para sa mga kasalanan ng Kanyang mga pinili. Hindi ka pinili dahil karapat-dapat ka. Ito ay Kanyang kagustuhan lamang upang sila'y magkaroon ng kaligtasan at makatakas sa ngit-ngit at galit ng puot ng Diyos. Kung yung mga tao lang sa paligid ngayon ay maiintindihan nila yung tindi ng ngit-ngit at galit at puot ng Diyos, magmamadali sila na lumapit kay Kristo. Amen. Sabi nga ni San Pablo, kung papaanong yung mga inihanda ng Diyos ay hindi pa sukat akalain na nakikita ng ating mga mata, baliktarin mo yon, ni hindi nga pa rin natin nakikita yung ngit-ngit at galit at puot ng Diyos. Unless ikaw ay tiga Sodom at Gomora, amen, He suffered for the sin of those whom God has chosen. Kaya ano yung basihan ng dakilang awa at kabagan ng Diyos? Ano yung motibasyon? Ano yung basihan? What is the basis of that mercy? Ano yung basihan ng Diyos kung bakit yung karapat-dapat parusahan, siya yung hindi sila yung nagdusa upang magkaroon sila ng kaligtasan. Ano ang sabi ng Efeso 2:4? Ngunit ang Diyos na mayaman sa awa, dahil sa Kanyang dakilang pag-ibig sa atin, the love of God is the motivation of extending His mercy towards us. Hindi pag-ibig dahil may kaibig-ibig sa atin. Hindi uri ng pag-ibig dahil merong maganda sa atin. Tayo ang nagpapangit sa atin dahil sa ating kasalanan. Sin ruined our relationship with God. Kung merong mang isang pangit na ginawa ang kasalanan, yun ang papangitin tayo at patayin tayo sa harapan ng isang banal na Diyos. Amen. Kaya nung nagkasala ang ating unang magulang, noong kanilang kinain yung ipinagbabawal na bunga na naghahandog ng karunungan tungkol sa mabuti at masama, sinalubog ba nila ang Diyos? Tuwang-tuwa ba sila na, praise God, hallelujah! Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. Ganun ba yung ginawa nila? Hindi. Nagtago sila sa kahihiyan. Ginagawa po tayong walang hiya ng kasalanan. Ginagawa po tayong manhid ng kasalanan. At ginagawa po tayong makapal ng mukha ang kasalanan. Pinapatay ng kasalanan ng ating budhi
At ang kanyang ginagawa ng kasalanan, ginagawa ng kasalanan, pinapalakas niya ang loob natin at dinidikta, tinuturuan tayo ng kasalanan. Okay lang yan, enjoyin mo yan hanggat buhay ka. Masarap yan, sa Kapampangan, manyaman yan, hanggat mabiye ka, hanggat buhay ka. Namnamin mo, gustuhin mo. Yan ang isang lason, pagdaraya ng kasalanan. At ano ang aasahan natin sa banal na Diyos? Magkibit balikan. Lord, sorry na lang, Lord. Lord, patawad na lang, Lord. Ganun ba yun? Kung papaanong ginunaw niya ang unang sanlilikha, Genesis 6, ang pagkakasala sa Diyos ay may kaukulang kabayaran. Ni hindi uubra ang Lord, patawad. Ni hindi uubra yung salitang, Lord, sorry. Kundi kailangan may magdusa. Kailangan may pagbayad. At hindi basta-basta ang pagbabayad. Kailangan perpekto at banal at walang pagkakasala. Ngunit sino ang perpekto at banal sa atin upang maging pasok sa kwalifikasyon para mabayaran ang ating pagkakasala? Maliwanag ang sinabi ni San Pablo sa Roma 3:10, walang matuwid ni wala kahit isa. Dinugtungan pa niya sa Roma 3:23, sapagkat lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Roma 6:23. Kaya narito yung pangalawang persona ng Trinity o ng Trinidad. Walang pag-aatubili. Nakita niya yung ating kalalagayan. Hindi niya parang sinabi ng Diyos na, sige, hayaan na lang natin sila. Pwedeng gawin ng Diyos yun. Pwedeng gawin ng Diyos yun. Hayaan na lang natin sila. Pwedeng sabihin ng Diyos na, in the first place, sila ang lumayo. In the first place, sila ang nagkasala. Hindi tayo ang nagkasala. Ginawa na po yun ng Diyos. Nung nagkasala, when the angels sinned against God, they are not part of Christ's redemption. That is God's justice. Pwede niyang gawin yon. Kaya nga ang sabi ni David, what is a man that you are so mindful of him? The son of man that you really cares for him. Ang sabi ni David, anong meron sa atin na ganun na lang ang pagmamalasakit ng Diyos? Na nung nagkasala itong mga anghel na nilikha niya in the first place, automatically, at that day, judgment, they are just waiting for the second coming of Christ. At nung nagkasala si Eva at Adan, pwede niyang gawin yun. Ang mga anghel, justice. Ang mga pinili ng Diyos, bagamat di karapat-dapat, mercy. Therefore, we are just beneficiaries of God's mercy because of Christ. Walang maganda sa atin. Pinapangit tayo ng ating kasalanan na kung saan enjoy na enjoy tayo. Sarap na sarap tayo. Amen? Ni ayaw nating magpapigil. At kapag may nangyari pa sa atin, we blame God. We blame others. But we don't blame ourselves. So, the motivation of God, pag-ibig. Pag-ibig dahil pag-ibig siya. Hindi pag-ibig dahil may kaibig-ibig sa iyo. Kaya anong ginawa ni Kristo? Upang ipakita ng Diyos ang kanyang dakilang kahabagan at nag-uumapaw na pag-ibig sa atin. Itong ating pinapangaral ngayon, ito na ang Ebanghelyo. Nung isinusulat ito ni Apostol Pablo, balikan niyo yung nakaraan ni Apostol Pablo. Acts chapter 9.
kung merong mang isang apostol na nakakaintindi sa lalim at lawak ng habag at pag-ibig ng Diyos, una na sa listahan ay si San Pablo. Amen? Who is Apostle Paul? A murderer. Meron na ba ditong nakapatay ng literal? Maliban sa lamok, langaw? Anyone? Wala pa, di ba? Wala pa. Pero si Paul, writing in the prison, sumusulat sa bilangguan, nung sinusulat niya na, but, verse 4, alam. Siyempre, siya ay nasa ilalim ng paggabay ng banal na spirito. Alam ni Apostol Pablo kung ano ang ibig sabihin ng subalit dahil sa kahabagan ng Diyos. Sino sa atin ang mahahabag sa mga taong pumatay sa ating mga mahal sa buhay? Di ba? Unang-una nating sasabihin, ipakulong yan. At kung meron man lang death penalty, isa lang na yan. Tama po ba, mga kapatid? Sinong mahabag sa isang murderer? Nagpapatay ng ilang mga Kristiyano dahil lang sila'y sumasampalataya kay Kristo. And yet, tignan po ninyo kung anong ginawa ni Kristo upang ipakita ng Diyos ang kanyang dakilang kahabagan at nag-uumapaw, lavish grace upon us. Tatlo, number 1, God made us alive with Christ. Number 2, God raised us with Christ. And God seated us with Christ. Take note, past tense lahat. Number 1, God made us alive with Christ. Ephesians chapter 2, verse 5. Ano sabi dyan? Kahit noong tayo'y mga patay, binalikan ni Apostol Pablo, nung mga patay pa kayo, ang pinagkaiba lang ay pinili kayo, kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating mga pagsuway, binuhay niya kayong kasama ni Kristo. Made us alive dahil sa biyaya tayo iniligtas. Ang unang ginawa ng Diyos dahil kay Kristo upang ipakita ang kanyang sukdulang habag at pag-ibig, binuhay niya tayo. Ano ibig sabihin ng binuhay? Yung patay nating relasyon sa Diyos dahil sa kasalanan tayo ay hiwalay, ngunit noong natagpuan tayo ni Kristo, pinagdugtong niya, binuhay niya ang namatay at nasira nating relasyon sa Diyos. Yung mga spiritual na patay, those who are spiritually dead, Christ made them alive. Amen? Yung dating walang relasyon sa Diyos, binigyan ng relasyon sa Diyos. Yung dating patay ang iyong relasyon sa Diyos, yung dating karapat dapat parusahan, ay binigyan ng bagong simula. Newness of life. Amen? Ipinapakita dito ng ating Panginoong Jesucristo na tayong mga dating patay, tayong mga dating karapat-dapat parusahan ng Diyos. Ano ang unang ginawa ni Kristo? Binuhay niya tayo. Sino sa inyo ang nakakita ng patay? Physical. Anong mangyayari kapag binigyan ng buhay yon? Imagine ninyo, tayo ay physical na patay. Ngunit noong natagpuan tayo ni Kristo, yung patay na nakahimlay, binigyan niya ng buhay. At kailan nangyari yon? Noong oras at panahon na natagpuan ka ni Kristo. Amen. Yung dating patay na walang relasyon sa Diyos, yung dating hiwalay sa Diyos, binigyan niya ng buhay. Ibig sabihin, you are no longer spiritually dead. Isa ka ng bagong nilalang. Kaya nga anong sabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 5:17, kayong mga nakay Kristo. Anong ibig sabihin ng nakay Kristo? Tayong mga natagpuan ni Kristo. Tayong mga mananampalataya
kay Kristo, tayo isang bagong nilalang. Yan ang ibig sabihin ng born again. God made us alive dahil patay ka. Buhay ka sa pisikal, pero patay ang relasyon mo sa Diyos. Hiwalay ka sa Diyos. Binuhay ka niya. Amen. Kung hindi ka niya bubuhayin muli ang iyong espiritu, anong pagbabago? Anong pagsisisi? Anong relasyon? Anong kaligtasan ang maaasahan natin? Wala. Sabihin mo sa katabi mo, God made us alive. Bakit na ginawa yon? Dahil sa biyaya, tayo iniligtas. Again, inulit naman ni Pablo, because of grace. Nire-remind niyang mga taga-Epeso, ano man ang sasabihin ko, binuhay kayo ng Diyos, ibinangon kayo ng Diyos, inilukluk kayo sa trono ng kalangitan. Reminder mga taga-Epeso, reminder mga taga-FCC Manila, reminder mga mga evangelical Christian, hindi nyo ito kagagawan. Kagagawan ito ng habag at pag-ibig ng Diyos. Dati patay sa kasalanan. Ngayon nagkaroon ng bagong buhay kay Kristo. Dati hiwalay sa Diyos. Ngayon, kaisa na kay Kristo. Kabilang ka kay Kristo. Kay Kristo. 13 times na inulit yan sa buong chapter 1. Kung pwede lang nating ipaghampalusan sa ating kaisipan, you are now with Christ, belong in Christ. In Christ, in Christ. Hindi ka nakabilang sa mundong ito. You are now Christ's property. Pagmamay-ari ka na ni Kristo. Under ka na kay Kristo. You are no longer belong to the kingdom of darkness. You are no longer unforgiven but now forgiven. Amen? Bakit? Dahil sa biyaya ng Diyos. Ang mga patay na walang pag-asa ay binuhay na maguli. Kaya tayo ay nagpapatestimony. Ano yung lumang buhay mo nung hindi ka pa natagpuan? Take note, my word. Ang ginagamit kong salita, natagpuan. Hindi ko ginagamit ng salitang nung moment na nagsumabay ako sa sinner's prayer. No, I'm not using that. Nung moment na sumabay ako sa altar call, ginagamit ko lang yung salitang ginamit sa New Testament, natagpuan. Nagsuko ka ng buhay dahil yun ay resulta ng natagpuan ka. Hindi yung nagsisi ka, therefore natagpuan ka. Baligtad. Kaya dito sa FCC Manila, isa kang bagong nilalang kay Kristo. Ano sabi ni Paul? I no longer live, but Christ lives in me. Hindi na ako nabubuhay sa aking sarili na nagdudulot ng kamatayan. Nabubuhay na ako dahil kay Kristo na napako at namatay at muling nabuhay at nagmahal sa akin. Amen? Dito natin pwedeng itanong, para kanino ba tayo nabubuhay? Doon sa bumuhay sa atin, sa ating pagkakasala? O nabubuhay pa rin tayo sa nagdulot ng pagkakasala sa atin, kasalanan? Are we living for Christ? In Christ? With Christ? O hanggang ngayon ay ninanamnam pa rin natin yung sarap ng pandaraya ng kasalanan? Mga kabataan, mga nanay, mga tatay, mga single. Are we living in that reality? Number 2, God raised us with Christ Jesus. Hindi ka lang binigyan ng buhay. Amen? Ano? Anin mo yung bagong buhay kung hindi ka naman ibabangon. Tama? Binigyan ka niya ng bagong buhay, ibinangon ka pa niya para muling mabuhay sa mundong ito.
Ano ang susunod na gagawin ng isang patay na muling nabuhay? Di ba aalis siya sa kanyang ataol? Di ba maglalakad yan? Di ba mabubuhay yan everyday? Ganon din, hindi ka lang niya binigyan ng bagong buhay. Ibig sabihin, ibinangon ka niya para muling mabuhay sa mundong ito. Amen? Verse 6, at dahil kay Kristo Jesus, again and again, inuulit ni Pablo, na hindi natin ito kagagawan, tayo muling binuhay, raised, nakasama niya, at iniluklok na kasama niya sa kalangitan. Anong ibig sabihin nito? This is your spiritual resurrection. Hindi ka lang niya binigyan ng bagong buhay, mga taga-FCC Manila. Anong ibig sabihin nun? Mamamatay ka physically, pero bubuhayin ka ng Diyos sa kanyang muling pagbabalik at rest assured, ikaw ay diretso doon sa lugar kung saan sinabi ni Kristo, doon sa kanan na magnanakaw, na nagsisi, today, you will be with me in paradise. Ito yung spiritual resurrection mo. Akala kasi natin ang kaligtasan ay kapatawaran lang sa kasalanan. Akala natin na ang kaligtasan ay pagkakaroon ng bagong buhay. Hindi. Anong sabi ni Kristo sa John 11:35? Ang mga sinumang sumampalataya sa akin, mamamatay nga sila physically, subalit bubuhayin ko naman sila pagdating ng panahon. Anong ibig sabihin nun? Kung papaanong si Kristo ay muling nabuhay, magpagkatapos ng ikatlong araw, tayo din ay bubuhayin niya. Kaya nga kapag pumupunta tayo sa mga lamay, kaya kapag nakikiramay tayo, your physical death is not the end, it is just the beginning, the bridge between temporal state and eternal state. Amen? Amen. Yung mga hindi kumilala kay Kristo, that is the bridge from eternal destruction in hell. Pero tayong mga sumampalataya kay Kristo, yun ay tulay upang walang hanggan na nating makasama ang ating Panginoong Hesus. And it is not true. Tanggalin na natin na ang gagawin lang natin sa langit ay mag-praise and worship. Aywan ko ba sa mga Pentecostal? Ang dami niyong inimbento. Anong gagawin natin sa langit? Eh di kung anong ginagawa ni Eva at Adan. Garden of Eden restored. Amen? Hindi yung sa Davao. We will enjoy God's presence. Amen? Sino dito yung mga takot sa sawa? Buwaya. Doon sa bagong langit at bagong lupa na muling bubuhayin ni Kristo dahil bubuhayin niya tayo dahil God raised us. Ibinangon tayo kung papaanong si Kristo ay muling nabuhay. In effect, bilang resulta, dahil kabilang ka sa Kanya, mangyayari din sa iyo yung resurrection. At anong gagawin natin doon? Yung lahat ng hayop na kinakatakutan mo, pwede ka nang makipaglaro. Amen? Sino po sa inyo yung mga takot sa ahas dito? Taas ng kamay. Huwag na kayong mahiya. Asawa? Sino yung mga takot dito sa buwaya? Sino yung mga takot sa mga mababangis na mga hayop dito sa anaconda? Doon sa bagong langit at lupa. Makakasama mo na at makakalaro ang mga yan. Makikita mo yung mga bata, kalaro nila. Isaiah 51. Isaiah 60 to 63. Amen? Kaya hindi lang puro praise and worship. Ewan ko kung saan nila pinagkukuha ang ganyan. Mararanasan mo yan now at sa paparating na panahon. Amen? Kung natagpuan ka ni Kristo. Amen? Sabihin mo sa katabi na mo, nandyan ka pa ba?
Amen? Baka natutulog na yan. Amen? Hindi ka lang binuhay mula sa espiritual na kabatayan, kundi muli kang ibinangon, itinayo muli. Spiritual resurrection. Number 3, sabi mo sa katabi mo, number 3 na. Next, number 3. God seated us with Christ in the heavenly realms. Listen very carefully. Una, God made us alive. Number 2, God raised us. Number 3, God seated us. Alam ba ninyo, tayong mga mananampalataya, bagamat hindi natin nakikita physically now, alam ba ninyo, nakaluklok tayo sa trono ng kalangitan kung saan nakaluklok si Kristo? Hello? God seated us with Christ in the heavenly realms. Ano ang nangyari kay Kristo matapos siyang muling mabuhay pagkatapos ng pangatlong araw? Nakaluklok sa kanang trono ng Diyos. Di ba kabilang tayo sa Kanya? Di ba tayo ay kaisa na? Tayo ay sa Kanya na? Property niya tayo. Hindi man lang natin, bagamat hindi natin nakikita sa ating dalawang literal, meron kang royal position. Sabihin mo sa katabi mo, royal position. Heavenly position. Ito yung sinasabi niya sa John 14, na babalik ako, ipaghahanda ko kayo ng inyong mga silid doon. Ito yung sinasabi niya. Physically, hindi natin nakikita na nakaluklok tayo sa kalangitan. Pero ibig sabihin niyan, sa ating posisyon ngayon, nakaluklok tayo sa trono ng kalangitan. At dahil nakaluklok tayo sa trono ng kalangitan, ibig sabihin, lahat ng mga benepisyaryo ng espiritual na pagpapala ay nasa iyo at ibibigay ni Kristo. Ano yung mga espiritual na pagpapala? Yun yung mga kayamanan na binanggit natin sa chapter 1. Hindi kayamanan na pisikal. Ano yung mga yon? Kapatawaran ng kasalanan, pakikipagkasundo sa Diyos, muling pagkabuhay, resurrection, all spiritual benefits. And listen very carefully, dahil ikaw ay merong royal place, merong kang tinatawag na nakaupo sa trono ng Diyos. Hindi sa literal na trono, kundi ikaw ay nakaposisyon kasama ni Kristo. Meron kang tinatawag na secured place in heaven. Remember that. Secured place in heaven. Kaya lahat ng espiritual na pagpapala doon sa chapter 1 ay nasa iyo, ibibigay sa iyo. At pagdating sa pakikipaglaban sa kasalanan, hello mga taga-FCC, meron kang katagumpayan. Sapagkat nakaluklok na doon yung hari ng mga hari, nakaluklok na doon yung Panginoon, at kasama kanyang nakaluklok ngayon, spiritually. At kailan mo totoong mararanasan yon? Kapag nandun ka na. Pero ngayon, in reality, in position, nandyan na. Secured na yung spot mo sa langit. Kaya, ano yung struggle mo sa kasalanan? May mga kasalanan ka pa ba na hanggang ngayon ay pilit na nilalabanan? May mga pagkukulang pagkakasala o pakikibaka ka ba sa iyong pananampalataya? O kasalanan, ang iyong secured spot, ang iyong pagkaupo kasama ni Kristo doon sa kalangitan, ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan na magtagumpay laban sa lahat ng uri ng hadlang at pagkakasala na pipigil sa iyo bilang isang matagumpay na Kristiyano. Amen? Because you are seated with Christ in the heavenly realm. Position mo yan. Amen? Kung tutuusin, you are a royal blood in Christ Jesus. Mga kapatid, made us alive.
raised us, seated in the heavenly realms. Amen? Kaya kung tutuusin ang ating Christian life, yes, may mga challenges. Yes, may mga pagkukulang. Pero it does not stop there. Huwag kang huminto doon. Binuhay ka na ng Diyos. Muli ka na niyang ibinangon. At nakaluklok ka pa kasama ni Kristo. Secured spot in heaven. Therefore, nagtagumpay siya laban sa kasalanan. Nagtagumpay siya laban sa kamatayan. Yun ang parehong katagumpayan na nasa atin. Amen? Ganun ba natin tignan ang ating sarili? Bakit niya yun ginawa? It is by grace. We don't even deserve that. Ganyan yung yaman at sukdulang biyaya ng Diyos. Kagaya ng sa kwento kanina sa pulubi. Sino ang muling nagbihis sa kanya mula sa pagiging pulubi hanggang sa royal robe? Kagustuhan ng hari. May ginawa ba siya? Wala. Sino ang nagluklok sa trono doon sa pulubi? May ginawa ba siya? Kagustuhan ng hari. Yung pamumuno ba niya ay pinaghirapan niya? Kagustuhan ng hari. Yung pulubi ba ay nanatiling pulubi hanggang sa maupo siya sa trono ng hari na pinalitan niya? Hindi. Kaya nga tignan niyo po yung pananalita ni Apostol Pedro. Royal priesthood. Bayang banal. Therefore, ano ang dakilang layunin ng Diyos? Upang ipakita yung kanyang saganang pag-ibig. At kanino matatagpuan yon? Sa kabutihan ni Kristo Jesus. Sukdulang pagkakasala, sukdulang biyaya. Karapat-dapat sa kaparusahan. Naging karapat-dapat hindi dahil sa ating ginawa, kundi dahil sa ginawa ni Kristo Jesus. Number 1, paano natin yan isasabuhay? Binuhay ka ng Diyos. Ibinangon ka ng Diyos. Nakaluklok ka ngayon kasama ni Kristo sa trono ng kalangitan. At yan ay tunay mong mararanasan kapag nandun ka na sa paraiso. Number 1, bagong buhay, bagong pagkatao, bagong nilalang, bagong loob. Kahit gaano katindi, kalala, karumi, kadiri, yung mga nakaraan natin sa dugo ni Kristo, you are forgiven. Amen? Amen? Amen. No matter how evil your past, kay Kristo, dahil benepisyaryo ka ng kanyang awat habag, isa ka ng bagong nilalang. Amen? Bagong pagkatao. Binago na ang iyong loob. Amen? Number 2, kung ganun na lang yung pagmamalasakit ng Diyos sa atin, bagamat hindi tayo karapat-dapat, anong gagawin natin? Magmalasakit. Magmahal, kagaya ng uri ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Yung mahabag ka sa kapatiran, magmamahal ka sa kapatiran, magpapatawad ka sa kapatiran, kung papaanong ang Diyos ay nagmahal. Magmamalasakit at magmamahal at mahabag ka kung papaano nagmahal, nagmalasakit ang Diyos. Amen? Ang ating pattern, ang ating modelo ay ang Diyos. Number 3, are we heavenly bound? Ano ang mga bagay na kung saan lumalamon sa ating kaisipan? Kung tayo ay ibinangon, binuhay na muli ni Kristo, at nakaluklok doon sa trono ng kalangitan kasama ni Kristo, ano ang umuubos ng ating mga oras?
Yung ating bang direksyon ay papunta sa glory of God? Amen? Nakakalimutan ng maraming mananampalataya na we are heavenly bound. Hindi po tayo forever dito. Binibless ka ni Lord dito, binibigyan ka niya ng trabaho, natagpuan ka niya para gamitin mo lahat ng resources dito for His glory. Ganun ba nangyayari, mga kapatid? Na kapag kinuha na ng Diyos yan, sasabihin mo ba na hallelujah, praise God, kung anong binigay ng Diyos, kinuha niya? O pakikinggan mo yung sinabi ni Mrs. Job, curse your God right now. Kumusta yung mga attachment natin sa mga material na bagay? Kumusta yung mga godly contentment natin? Na kung papaanong tayo gumastos, mabuhay, ayusin yung ating career. Tila baga nakalimutan natin, oo nga no, parang self-glory na to. Parang idolatry na to na I am na, parang sinasamba ko na yung sarili. Sinasabi ng aking bibig, to God be the glory. Pero yung puso ko, oo nga no, anong sense nitong ginagawa ko? Anong sense nitong pangarap ko? Anong sense nitong pera ko? Anong sense ng pagpapagod ko? Nag-iisip ba tayo na tayo'y heavenly bound? Hello, church! Hirap na hirap tayong pakawalan yung mga bagay na kung saan bigay ng Diyos kasi masyado nating ginawang idol worship. Amen? Amen. Think about our lifestyle. Yung bang lifestyle natin, direksyon, motivation, iniisip, ginagawa, pinaplano, yan ba ay heavenly bound? Yan ba ay nakafix sa langit? O gumagastos, nag-iisip, nagpaplano tayo sa ating sarili, sa ating pamilya, na tila baga ayaw na nating lumisan sa mundong ito na as if this is your best life now or your paradise. Mali. Amen? Number 4, mabuhay at magpatuloy, bitbit ang katotohanang ikaw ay magtatagumpay laban sa anumang uri ng pagsubok at kapangyarihan ng kasalanan dahil ikaw ay kasamang nakaluklok ni Kristo sa kalangitan. Amen? Ano yung struggle mo sa kasalanan? Amen? May paulit-ulit ka bang cycle ng pagkakasala sa isip, salita at sa gawa? Yung pagiging seated in Christ or with Christ, yan ay kapangyarihan upang ipaalala mo, teka lang, binuhay na ako muli ni Kristo, ibinangon muli ako ni Kristo, meron na akong royal spot or royal position in Christ. Amen? Example, ikaw ba'y nag-struggle sa pornografiya? Pangatlo tayo sa world. Nakita ko yung datos. 14.7 million Filipinos every day visiting pornographic site. Ikaw ba ay nag-struggle sa lust? L-U-S-T. Ikaw ba'y nag-struggle sa gossip? Biro mo, Kristiyano ka pero napaka-marites mo. First name mo Marites, surname mo Marisol. Hanggang ngayon ba, Kristiyano ka pero hanggang ngayon naniniwala ka pa rin sa malas, swerte. Diba? Sinasabi mo na ikaw ay mananampalataya pero hanggang ngayon ang dami mong pamahihin. Kulang na lang hindi mo isabit ang nguso ng baboy dyan sa gate ng FCC Manila para pumasok at tumaas ang tithes and offering natin. Imagine that. And yet, you are saying you are a Christian.
Ang dami mong sinasabing, okay lang to, pastor, okay lang to, okay lang to, okay lang to. Pero kapag chinek sa salita ng Diyos, the way tayong makipag-transact, the way tayong makipag-usap, tila baga nakalimutan na natin na God made us alive, Christ raised us, and God began a new life in us. Now we are living a life of compromise. As sabi ko, mas gustuin ko pang magpapako sa krus na mag-asikaso ng burial assistance, na burol na bakit mo pa aasikasuhin ang burial assistance. Amen? Diba? Kasi palilitaw, kasi yung daw kapitan, pwedeng mag-print na hindi pa nailibing. Sabi ko, mas na naisip ko pa magpapako sa krus kesa asikasuhin yan. Because that is lying and deception. Amen? Seated, made us alive. And any struggle na ganyan, at kapag naman yung kapatid nagsabi ng kanyang mga struggle sapagkat naghahanap siya ng safe space and accountability, lumapit siya sa iyo pinagkatiwalaan dahil nag-i-struggle or meron siyang paikot-ikot na kasalanan, ang ginawa mo, instead na palalahanin mo at samahan mo siya sa journey, pinagkalat mo naman sa CCF, BCF, FCC. Amen? What kind of Christianity is that? Number 5, magpatuloy sa kabila ng mga hamon ng buhay at pagkadapa dahil kasama at kaisa na natin si Kristo. Magpatuloy kahit overtime na si Pastor Mark, kasama yan sa Christian life. Lumaban dahil may kasama ka, hindi dahil nag-isa ka. Stop thinking na you are alone. Amen? Pagkapanganak pa lang niya, nilukuban pa lang siya ng Banal na Espiritu. God is with us. Until now, God is with us. Amen? And lastly, 10:29. Kaya yung mga magta-tithes and offering yan, bilisan nyo. May gagawin pa tayo sa labas. Kaya mag-adjust. Maglingkod. Magmahalan. Magkapatawaran. Maging masunurin sa Diyos. Maging masigasig dahil hindi dahil para maligtas, kundi dahil bunga ng kaligtasan yan. Amen? Napakasarap na ikaw ay tiga FCC Manila. Kapag bawat isa sa atin, naglilingkod, nagmamahalan, nagkakapatawaran, nagiging masunurin, nagiging masigasig sa Christian life, hindi para maligtas tayo, kundi dahil ligtas na tayo. Amen?